At gusto ko lang pong sagutin ito, sir, na ako po'y nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina. Gusto kong pumunta sa inyo. Pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Pinaghirapan na nila to, pinagpaguran na. Ano ba naman yung 3,000, 10,000 sa pawis at sakripisyo ng ating mga health. Kawawa naman to. Kailangan pa ba nilang pag makaawa pa sila sa inyo? Para lang bayaran ninyo? Hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi lang health facilities ang importante, kundi pati na rin ang healthcare workers na mismo ang gumagamot at nagmamalasakit sa mga pasyente. Sila po ang hero sa panahon ng pandemya. Hindi po natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanilang sakripisyo. Ang ilan po sa kanila ay nagkasakit, ang iba po ay namatay sa panahon ng pandemya. Sana po ay huwag silang pabayaan. In this hearing, we will ask the DOH and DBM for a detailed presentation and report on the status of the release of health emergency allowance due to our healthcare workers for their services rendered during the period of public health emergency due to COVID-19. We also invited the healthcare workers groups to hear their concerns po. Alam nyo, isisingit ko na lang po. Nabanggit po sa isang post ng mga healthcare workers natin na hindi pa nakatanggap ng HIA na nananawagan po sila sa akin. At gusto ko lang pong sagutin ito, sir, na ako po'y nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Batanes, Lindol, pagbukas ng Malasakit Center, umabot na ako dyan. Hulo, 10 beses na ako umabot dyan. May Malasakit Center doon, Tawi-Tawi, Basilan. Pinuntahan ko rin yan. Dito naman sa kabila, Palawan, magkabilang dulo, may Malasakit Center din doon. Umabot na rin ako dyan. Dito naman po sa East, sa Samar, umabot na rin po ako dyan. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina. Gusto kong pumunta sa inyo. Pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Gusto ko may resulta kaagad. Kaya po tayo narito at gusto ko rin pong ipaintindi sa inyo na kami bilang senador, kami ni Sen. Rafi, ay kami po yung mga mambabatas. Ang nagsasubmit po ng budget ay ang executive. Pag gumawa sila ng budget proposal, isasubmit nila yan sa DBM. Ang DBM naman po ang magsasubmit sa Kongreso at magsasubmit naman po ang Kongreso. Pagkatapos sa Kongreso, dadalhin po yan sa Senado at finally, isasubmit po yan sa Presidente. So tatanungin natin sila ngayon kung ano bang naging prioridad nila at isa ho ba ang health emergency allowance sa naging prioridad nila dito sa paglalaan po ng pondo. Ako po, hindi po ako tumitigil mag-appeal sa kanila na bigyan po ng prioridad itong health emergency allowance dahil services rendered na po ito. Pinagpaguran nyo na po ito. Pinaghirapan nyo na po ito. At yung iba po ay 2 taon na po ang nakakaraan. So ang tanong dyan ngayon sa DBM, sa DOH, kung isa ba ito sa inyong naging prioridad at magiging prioridad. At appeal ko for the end time, umaapila po ako sa DOH, sa DBM, kung meron naman kayong mga unprogrammed funds na inilalaan, bakit hindi nyo ilagay sa pinaka-tuktok ang itong health emergency allowance? Pinaka-priority nyo na unprogrammed funds para matapos na yung obligasyon sa kanila. Pinaghirapan na nila to, pinagpaguran na. Ano ba naman yung 3,000, 10,000 sa pawis at sakripisyo ng ating mga health
workers. Kawawa naman to. Kailangan pa ba nilang magmakaawa pa sila sa inyo? Para lang bayaran ninyo? Hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Another aspect we shall also look into is the welfare po nitong ating mga kababayan. No? Health is wealth. Health equates to the life itself and must remain a top priority for Filipinos to be able to work and provide for their families. Kaya dapat tayong maging handa sa anumang banta sa ating healthcare system. Nababalitaan nga natin na tumataas ang bilang ng kaso ng pertussis at tinatawag na whooping cough, no? Umaapila rin po ako na maglatag ng mga interventions at sa kooperasyon ng mga komunidad ay mababawasan ang paglaganap ng naturang sakit at maiwasan na may masawi sa ating mga kababayan. At marami na po mga lugar ang nag-declare ng state of calamity, including Iloilo. Umaapila rin tayo sa ating mga kababayan na voluntaryong magsuot ng mask. Kung hindi naman po ito sagabal sa inyong parte, nasanay na nga tayo nun na magsuot ng mask. Bakit hindi kung kailangan, no? Lalo na ngayon na kumakalat po itong pertussis. Huwag ho tayong maging kumpiyansa. Kung hindi naman po sagabal, I encourage you to use face mask. With that being said, a part of the oversight functions of this committee, it is incumbent upon us to be updated on the state of our healthcare system and the status of our efforts to further improve it. If necessary, we will call for a weekly or even monthly hearing to check whether the progress of programs involving health. Magtulungan po sana tayo para makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo po sa ating mga kababayan. Nabanggit po sa isang post ng mga healthcare workers natin na hindi pa nakatanggap ng HIA na nananawagan po sila sa akin. At gusto ko lang pong sagutin ito, sir, na ako po'y nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Batanes, Lindol, pagbukas ng Malasakit Center, umabot na ako dyan. Hulo, 10 beses na ako umabot dyan. May Malasakit Center doon, Tawi-Tawi, Basilan. Pinuntahan ko rin yan. Dito naman sa kabila, Palawan, magkabilang dulo, may Malasakit Center din doon. Umabot na rin ako dyan. Dito naman po sa East, sa Samar, umabot na rin po ako dyan. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina. Gusto kong pumunta sa inyo. Pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Gusto ko may resulta.